Umakyat na sa 125 ang napaulat na patay dahil sa bagyong Christine at Leon. Ayon sa NDRRMC, sa Batangas, posibleng abutin ng isang buwan ang pag-aayos sa isa sa mga kalsadang winasak ng bagyong Christine. Mula sa Agoncillo, Batangas, nakatutok live si Maki Pulido. Maki. Alam mo, Emil, sa pinakahuling report ng Batangas PDRRMO, nasa 21 kalsada pa ang nananatiling impassable o hindi madaanan ng mga sasakyan. May ilang barangay nga na isolated matapos mawasak ang bahagi ng Talisay, Laurel, Agoncillo Road. Sa lakas ng agos ng tubig na may dalang putik at putol na mga puno mula sa bundok, nawasak ang bahaging ito ng Talisay, Laurel, Agoncillo Road na nagdurugtong sa bayan ng Agoncillo at bayan ng Laurel. Sabi ng mga residente, hindi na makakatawid hanggang Laurel dahil may wasak na ring bahagi ng kalsada roon. Dahil dito sa Agoncillo pa lang, 2 barangay at isang sitio na ang isolated. Tinatambakan na ito ngayon ng DPWH para muling madaanan. Pero sa tansya ng mga nagtatrabaho roon, baka abutin pa ng 1 buwan. Dahil nawasak yung kalsada, may 2 paraan daw para marating ng mga residente ang sentro ng bayan ng Agoncillo. Mula sa Lawa ay maaari silang sumakay ng bangka o kaya titiisin ng mga residente na lakarin yung gilid ng bundok at medyo pahirapan daw ang lakaran na yan. Nakatawid kami sakay ng bangka pero hindi biro maglakad dito dahil nakaharang sa kalsada ang tambak ng mga punong inagos mula sa bundok. Ang mga uka sa gilid ng bundok tanda ng pinag-agusan ng tubig, putik at kahoy. Ganito kalalim ang tumabon na putik, halos mabaon na ang sasakyang ito. Malungkot na palatandaan din ang mga sirang bahay. Sa gilid ng kalsada ay ang karatolang ito na sinasabing natapos ang higit 96 million pesos na proyekto noong February 14, 2024 para sa construction, rehabilitation at slope protection ng Talisay, Laurel, Agoncillo Road. Pinagbabawalan pa raw ang mga residenteng bumalik pero may ilang napipilitang magpunta habang may araw para maghanap ng pagkakakitaan. Isa riyan si Beverly na 60 pesos na lang ang natitirang pera. Hindi raw niya alam kung ano ang gagawin sa mga susunod na araw dahil inagos na ng baha ang 2 nilang bangkang ginagamit sa paghahanap buhay sa lawa. Kasi wala po kaming ibang pupunta dito kasi galing po kami Mindoro. Dito lang po kami ng hanap buhay. So, ibig sabihin nito walang pera ka ngayon? Wala po. Nauka na rin ang ilalim ng kanilang bahay kaya't hindi na rin daw matitirhan. Sa oras daw na paalisin na sila ng evacuation center, wala silang mauuwian. Sobrang hirap po talaga. Bakit ang hirap? Kasi wala po kaming babalikan ng bahay. Kasi hindi naman po pwedeng tirhan to kasi buo po yung loob niya pero yung ilalim po walang laman. Ang mga anak po namin hindi po makapasok. Kaya mahirap po. Bakit hindi makapasok? Kasi po wala pong dadaanan. Tapos syempre nasa evacuation po kami. Ganyan din ang pangamba ng maraming residente ng Agoncillo na nakausap namin dahil nasira ng bagyo ang kanilang mga bahay. Sa kabuuan, mahigit 2,000 ang totally damaged houses sa buong probinsya ng Batangas. Talagang lulusot na talaga na puro lupa, talagang wala na, warak na, sinwash out na, pero ang bubong nandun pa. Marami rin ang nasirang kabuhayan gaya ng floating fish cage ni Nelson na fish kill naman ang laman ng 3 pa. Inagos na rin ng bagyo maging ang mga lambat niya kaya ang pag-ahon mula sa bagyo talaga raw malaking hamon. Nasira ho ang aming floating, naglag ho yung lambat. Pati ho lambat lumaglag sa lupa, hindi na ho nakita. Ubos na ubos ho. Kung ang mga residente nagugutom, pati raw mga alaga nilang hayop. Sana nga raw, sabi ni Beverly, abutan din sila ng tulong para makakain ang mga alaga nilang aso't pusa. Ongoing ang clearing operations, lalo na dun sa tambak ng mga putik sa kalsada. Pero dahil natutuyo na, isang malaking problema dito, Emil, ang tinde ng alikabok. Emil? Maraming salamat, Maki Pulido. At sa mga babiyahe para sa Undas, alamin na nga natin ang magiging lagay ng panahon. Kasama si Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor!
Salamat, Ms. Vicky. Mga kapuso, lalo pang lumakas ang Bagyong Leon habang unti-unti pong lumalapit sa may extreme northern Luzon. Nakataas na ang signal number 2 sa Batanes, Babuyan Islands, mainland Cagayan, northern at eastern portions ng Isabela, Apayao, ganoon din sa northern portion ng Kalinga at ng Abra, pati na rin po sa Ilocos Norte. Signal number 1 naman sa natitirang bahagi ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, natitirang bahagi ng Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, natitirang bahagi ng Abra, Ilocos Sur, La Union at pati na rin sa eastern portion ng Nueva Ecija. Nakataas din po ang signal number 1, dyan po yan sa Aurora, northern at eastern portion ng Quezon, kasama po ang Pulilio Islands, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay at ganun din sa northern portion ng Sorsogon. Asahan pa rin po sa mga nabanggit na lugar yung malakas sa bugso ng hangin na may kasama mga pag-ulan na direktang epekto nitong Bagyong Leon. Sa layong 505 kilometers, silangan po ng Tugigaraw City huling nakita. Ito pong sentro ng Typhoon Leon. Taglay na po nito ang lakas ng hangin na abot ng 150 kilometers per hour at pagbugsong papalo naman sa 185 kilometers per hour. Kumikilos po yan pa west-northwest sa bilis naman na 10 kilometers per hour. Kung magpatuloy po ang ganitong pagkilos ng bagyo, posible pong maglandfall yan dito sa may eastern coast ng Taiwan sa darating po na Huwebes. Sunod naman itong babaybayin ito pong Taiwan Strait hanggang sa tuluyan na po yung makalabas ng Philippine Area of Responsibility, maaari pong sa Huwebes ng gabi o di kaya naman sa Biyernes po ng umaga. Pinakamalapit din po ang sentro ng Bagyong Leon dito po sa Batanes. Sa darating din po na Huwebes, makikita po ninyo dito sa ating latest track. Pero sakaling magbago ng konti ang direksyon at gumalaw po yan pakaliwa o di kaya naman pakanluran, may chance rin po na maglandfall itong Bagyong Leon dito sa bahagi ng Batanes. At ang mga kapuso, posible pang magbago ang galaw ng bagyo sa mga susunod na oras o kaya naman sa mga susunod na araw. Kaya patuloy po nating imomonitor. Samantala, kitang-kita naman dito sa ating image yung pong mata nitong Typhoon Leon. Ayan po yan. At yung lawak po ng sakop ng pinakang sirkulasyon, pati na rin yung mga kaulapan na sakop naman ng trough o yung pong buntot ng bagyo na abot din sa iba pang bahagi ng ating bansa. At dahil mabababad pa po sa dagat, hindi inaalis ang posibilidad na maabot po nito ang Super Typhoon category. Ayon po yan sa Pag-asa. Base naman sa datos ng Metro Weather, uulanin po bukas. Ito pong Cagayan, Isabela, ganun din po ang Cordillera Region, Ilocos Provinces, La Union, pati na rin po ang ilang bahagi ng Pangasinan. Ganun din ang extreme northern Luzon. Talaga pong concentrated po dito yung mga malalakas sa pag-ulan. Kasama po dyan ang Batanes and Babuyan Group of Islands. Nakikita po ninyo dito sa ating rainfall map, yung nagkukulay pula. Ayan po talaga pong pulang-pula. Ibig sabihin po niyan dito sa legend, heavy to intense. At meron din pong kulay pink. Ibig sabihin naman po niyan yung torrential o di kaya naman halos tuloy-tuloy na mga pag-ulan. May mga pag-ulan din pong inaasahan sa ilang bahagi naman ng Zambales, Bataan, ganoon din po sa Mindoro Provinces, Palawan, Calabarzon, Bicol Region, pati na rin po dito sa may Western Visayas, Panay Island po yan, pati na rin dito sa Negros Provinces at ilang bahagi pa ng Samar and Leyte Provinces. May chance rin po ng mga pag-ulan sa ilang bahagi naman ng Northern Mindanao, pati na rin po dito sa may Barm, Caraga, pati na rin sa ilang bahagi naman po ng Davao Region. Kaya doble ingat sa mga residente ng nabanggit na lugar. Sa Metro Manila, magdadala po ng payong dahil may chance po ng mga pag-ulan bukas. Dahil po yan, dito pa rin sa epekto ng buntot nito pong Bagyong Leon. Sa mga babiyahe naman patawid ng dagat, delikado po maglayag sa eastern seaboards po yan ng Luzon dahil po yan sa malalaking alon na dulot pa rin ng bagyo. At yan ang latest sa lagay ng ating panahon. Ako po si Amor La Rosa. Ito ang GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Going the extra mile ang cast ng upcoming GMA Afternoon Prime Series na Binibining Marikit para sa kanilang taping. Si Ikit Herlene Budol sumabit pa sa jeep, makarating lang sa location. Makichika kay Lars Santiago. Kakaibang hamon agad ang naranasan ng buong team ng upcoming GMA Afternoon Prime Series na Binibining Marikit sa pagsisimula ng kanilang taping. Para marating kasi ang kanilang location, kinailangan ng lahat na tumawid sa ilog ng Tanay Rizal. Gina G ang lahat sa pangunguna ng lead star ng series na si Herlene Budol.
Lahat ng klase ng ilog tatawirin ko para lang dito sa Binibining Marikit. Ito pa, kanina naulan ng naulan. Medyo tumaas yung yung ilog. So parang na-delay kami kasi nga, syempre hindi naman namin isasalang-alang ang kapakanan ng lahat. Kaya talagang inantay namin bumaba bago kami lumaban ulit. Si Herlene, sumabit dun sa jeep. Nabidyahan ka siya. Nag-enjoy siya habang lubak-lubak yung daan nakasabit dun sa gilid ng jeep si Herlene. Isa sa mga unang kinuna ni Direk Joron Limon Roy ang eksena ni Herlene at Thea Tolentino bilang sina Ikit at Angela. Feeling ko ako na talaga si Ikit. Talagang nasa pagkatao ko na si Ikit. Tsaka nabobibes ko na yung lugar. Grabe pala ang Rizal, marami pang tinatago. Tito Lars. Kasi ako taga-Angono Rizal ako eh. Akala ko, alam ko na lahat tungkol sa Rizal. Marami pa pala akong hindi nadidiscover na mga lugar dito. 4 na araw sa isang linggo ang taping ni Herlene para sa Binibining Marikit. Pero hindi raw siya magrereklamo dahil gustong-gusto niya ang project na ito. Ang day off lang daw na hiningi niya sa taping. November 2 po ako dadalaw kay nanay. Kasama po ng mga kababayan ko sa Angono Rizal. May traditional po kasi kaming ginagawa doon ng mga mayor namin na sumasayaw kami sa kalsada para kahit na medyo ang tawag ay patay na araw, bubuhayin namin yung araw nila. Lars Santiago, updated sa showbiz happening. Nauwi sa disgrasya ang masayasanang pagdiriwang ng isang religious festival sa Kerala, India. Siksikan ang mga nagsasaya nang biglang may kumislap hanggang sumabog ang isang bahagi ng templo. Mahigit 150 sugatan base sa investigasyon. Doon nakaimbak ang mga gagamitin sanang paputok para sa fireworks display na ayon sa pulisya ay walang kaukulang permit. Nagpapagaling na sa ospital ang mga sugatan. Kinatigan ng Korte Suprema ang hiling ng ilang petitioner na itigil muna ang paglilipat sa National Treasury ng natitira pang pondo ng PhilHealth. Kasunod yan ang pagkwestiyon sa kung naaayon ba ito sa saligang batas. Nakatutok si Salima Refran. Sa bisa ng inisyong Temporary Restraining Order o TRO, ipinatitigil muna ng Korte Suprema ang paglilipat ng gobyerno ng hindi pa nagamit na pondo ng PhilHealth papunta sa iba't ibang proyekto ng pamahalaan. Halos 90 billion pesos ang unused funds. Pero ang sakop ng TRO ay yun na lang natitira na di pa nalilipat. The TRO is effective immediately. The TRO is just really to prevent the further transfer of more funds from PhilHealth to the National Treasury. Nauna nang sinabi ng PhilHealth na nakapaglipat na sila ng kabuuang 60 billion pesos sa National Treasury mula pa noong Mayo. Hindi pa sakop ng TRO ang pagbabalik sa nailipat ng pondo, bagamat kasama ito sa hiling ng petitioners. Kabilang sa kanila ang grupong Isang Bayan, Bayan Muna, at grupo ng medical professionals at concerned citizens at si Senate Minority Leader Coco Pimentel. Consolidated na o sabay-sabay ng diringgi ng Korte Suprema ang mga petisyon ng mga grupong kumwe-question sa constitutionality o pagkaayon sa saligang batas ng paglilipat ng unused PhilHealth funds. Nakatakda ang oral arguments para dito sa January 14, 2025. Ayon sa PhilHealth, susundin nito ang desisyon ng mataas na hukuman. Nakatuon pa rin sila sa pagbibigay ng proteksyong pangkalusugan sa pamamagitan ng mas maayos sa mga benefit package at availment policy. Binigyan ng korte ng 10 araw para magkomento ang mga respondent, kabilang ang mga leader ng Finance Department, Kongreso at PhilHealth. Nire-respeto naman ng Office of the Solicitor General na kumakatawan sa mga respondent ang TRO ng Korte Suprema. Nire-respeto rin ng Department of Finance ang desisyong ito. Ayon kay Finance Secretary Ralph Recto, tatalima raw sila agad dito at pinaghahandaan na ang pagharap sa oral argument sa Enero para bigyang linaw ang mga issue. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, Katutok, 24 Oras. Hindi man direktang dadaanan, naghahanda pa rin ang ilan sa Visayas sa masamang panahon na posibleng idulot ng Bagyong Leon. May ilang residenteng nag-impake na ng gamit sakaling lumikas. At nakatutok si Zen Kilantang Sasa ng GMA Regional TV.
Unti-unti nang tumataas ang level ng Tipuluan River sa Sibalom Antique. Kaya halos walang tulog ang mga residente. Nakaimpake na ang mga importanteng gamit sakaling kailangang lumikas. Malagyo man. Kaya preparar gani ako binagteng ko. Para malagyo man. Paing to, saka standard tubig ko. Amura nga daw gidapirmi kami ginervyos dyan. Sa huling bagyong Christine nga, 7,000 residente ang naapektuhan. May nabuwal pang puno bagamat inalis na ng DPWH. Dahil sa bagong bagyo, bantay sarado rin ang mga mababang lugar sa probinsya. Kahit kasi di direktang maapektuhan ng Antique, ay posible ang malakas ng ulan ayon sa Pag-asa. Umaga pa lang kanina ay may manipis na ulan na. Nagpagwa man kita kang mga advisory sa aton nga mga local counterparts nga maghimo kang mga anticipatory action or mga preparedness nga mga measures in anticipation kang adverse effect kang diyang possible adverse effect kang diyang tropical storm nga Leon. Sa bayan ng Hamtik ay bawal na ring pumalaot ang mga sasakyang pandagat. Hanggang bukas naka-blue alert ang Regional Disaster Risk Reduction and Management Office 6 na tumututok sa Antique, Negros Occidental at Aklan. Sa Boracay nga, nasakop ng Malay Aklan, naghigpit na sa water activities. Bawal nang maglangoy sa dagat sa gabi. Sa Iloilo City naman, inalerto na rin ang mga nasa baybayin at mababang barangay sa posibleng paglikas. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Zen Kilantang Sasa, nakatutok 24 oras.